Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, this is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama sa ating mga videos. No? So ngayong hapon na ito ang pag-uusapan natin, magkano nga ba ang kita? No? Kita po ang pag-uusapan natin dito, yung income sa isang sa 1,100 manok na meron tayong inaalagaan sa poultry natin sa ating layer farm. So, yan po ang ating sasagutin ngayon. Magkano ang gross income? Magkano ang ating monthly income? At magkano yung ating total net profit? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So, stay tuned pagkatapos lang po ng ating maikling intro. Okay guys, welcome back. Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay magkano nga ba ang kita sa pag-aalaga ng 1,100 heads. Yan po yung kasalukuyang laman ng atin pong layer poultry farm, no, sa atin pong farm. So pag-uusapan po lang natin ay yung kita at hindi po natin pag-uusapan yung gastos kasi dito po kasi sa ating farm na to yung 1,100 ay magkaiba ng gastos, no? Kasi po hindi sila sabay-sabay dumating. So merong naunang 500 tapos after 3 months meron po tayong 1,100, meron po tayong 600 na dinagdag. But anyway, bago natin pag-usapan yan guys, please subscribe sa ating channel para patuloy tayong makapagbigay ng ganitong klaseng information sa lahat ng mga tao na nagnanais na matuto at pag-aralan itong RTL business. So, yon. At kung hindi nyo pa na-click yung notification button, please click the notification button para palagi kayo ma-notify sa ating mga video na ina-upload. Almost araw-araw na po tayo nag-upload guys. Para na sa ganun, araw-araw po tayo makapagbigay ng mga information na available para sa mga katulad nating newbies nag-aaral sa pag-aalaga ng RTL chicken. So guys, yan. Huwag na natin patagalin magkano ang ating kinikita daily and monthly and sa loob ng isang cycle 20 months sa ating RTL business. Ito po yung ating anong tawag dito? Ito po yung ating gross income, no? So sa lahat po ng mga makakakita ng nitong video na to at hindi natin nabanggit yung net profit, try nating i-calculate po yung net profit din para na sa ganun ay magkaroon kayo ng idea magkano ang kikitain na malinis. Okay? So wag na natin patagalin, unahin natin yung ating mga manok, no? So meron tayong 1,100 heads, no? So dadating po yan sa inyo 16 weeks old na, no? So pagka-reliable po ang supplier ninyo, 16 weeks old po yan. Aalagaan nyo yan ng 1 buwan, hindi pa yan mangingitlog sa loob ng 1 buwan. Yung pang susunod na buwan po, mag-uutay-utay na yan mangitlog, magsisimula na mangitlog. Depende po yan sa klase ng manok. Minsan ang manok pag maayos ang pagkaalaga, 19 weeks pa lang nagsisimula na sila mangitlog. Yung iba po nagsisimula sila ng 20 weeks, yung iba 21 weeks na, depende po yan. So merong iba na nagsisimula na rin 16 weeks, depende po yan, no? So hindi po pare-parehas, lagi pong mas mature ang manok, mas maganda, no? So wag kayong mainip kung 20 weeks na ang inyong manok hindi pa nangingitlog at sasabihin niyo ay bakit gano'n. So wag kayong mainip kasi pag pinersan niyo po yung mga manok ninyo, mas malaki ang magiging problema natin. Okay? So anyway, so 1,100 heads, sabi nga natin meron niyang mga manok na nangingitlog ng 95%, nangingitlog yan ng up to 97%, tapos nagsisimula po yan sa mababang percent na. Tapos may peak po ang manok 26 weeks to 38 weeks.
yan po ay yan po yung peak ng pangingitlog ng mga manok. Nag-up to 97-98% ang kanilang mga itlog, no. So yung ating mga manok na 1,100, kung yan po ay magpipik ng 97%, marami pong magiging itlog yan. So if ita-times nyo sa 97%, yan mangingitlog yan ng 1,067 eggs per day. Pero bumababa din po ang itlog, no. So bumababa din ang ating mga manok. Ang pangingitlog nila depende yan minsan sa panahon, minsan depende yan sa edad, no. Nakadepende din po yan sa pagkain, minsan nakadepende din sa stress. Kapag mga manok ay nai-stress, tumitigil po yan ng pangingitlog. So yun, i-calculate natin dun sa conservative na 85%, no. So 85% po ang rule of thumbs ng pangingitlog ng mga manok. So yung 1,000 sa akin pong experience is 85% po talaga. Hindi pa ako bumababa ng 85%, no. So in average po yun, hindi ibig sabihin may araw na mga 82%, pero may araw na 90%, may araw. So in average hindi pa po ako bumababa monthly ng 85%. So kaya po in my experience, ang sinishare ko po sa inyo, hindi po ito theory, no. Ito po experience na 85% ang nangyayari sa aming farm. So yung 1,100 heads times po natin yan sa 85%, 935 eggs per day po ang pinoproduce ng ating mga manok. So kung 935 eggs po yan, itatimes po natin sa 30 days, yan po ay 28,050 eggs, no. Yan po ang kayang itlogin kayang kuhanin natin i-harvest sa loob po ng isang buwan. Ngayon, ang presyo po ng manok ay pabago-bago. Presyo ng itlog pala ay pabago-bago sa market. May mga itlog na minsan ay ang presyo lang ay 7 pesos, minsan 6 pesos. May mga time na 9 pesos, 10 pesos, 11 pesos po yung presyo ng itlog ngayon sa market. Paiba-iba po yan. Ang maganda ngayong bare months, medyo mataas po tayo, no? Pero generally nag-average po ang itlog ng 7 pesos per piece. So may mga manok kasi, may mga itlog po kasi na small, tapos mayroong mga medium, may large, may extra large, meron ding extra small pag nagsisimula pa, or peewee pagka babago pang nangingitlog yung inyong mga manok. Pero kuhanin natin yan sa average na, conservative average na 7 pesos. So kung sa isang buwan po, ang 1,100 heads nyo ay nangingitlog ng 935 per day, times natin sa 30 days, yan po ay 28,050 pieces na itlog. So i-times po natin sa 7 pesos per day. So tayo po ay kikita dyan ng 196,350 pesos. Yan po yung conservative gross income natin monthly sa loob po ng isang buwan. Ngayon, ang gastos ko po, ang average na gastos ko sa isang buwan sa 1,100 heads, no, ay ang 107,000. So 107,000 ang ating gastos kung ang ating kita ay 196,000. So 196,350, i-minus po natin yung 107,000 sa isang buwan na ating gastos. Ang matitira po dyan ay 89,350 pesos. Yan ay ang monthly gross profit natin. Okay, so ito po, kaya ako sinasabing monthly gross profit, hindi pa po natin nababawas diyan yung ating initial capital doon sa ating pagbili ng manok, pagpagawa natin ng cages, at saka kung nagpagawa man kayo ng building. Okay, so ang mangyayari po dyan, so
89,350 gross profit po natin yan. So nagbawas na po natin yan yung feeds, nabawas na po natin dyan yung sweldo ng tao, nabawas na natin yung kuryente dyan, nabawas na natin yung mga vitamins and minerals dyan, nabawas na natin yung other expenses. No? So 89,350 ang atin pong gross income o gross profit. Ngayon, i-times po natin ito doon sa 20 months. Yung 20 months po ay isang cycle po yan ng mga RTL chicken natin. May mga panahon na mas mahaba po ang cycle. Yung iba, pag maganda ang pag-aalaga natin, inaabot pa po yan ng 30 months. Inaabot pa po yan ng 36 months. May kakilala po ako na 3 years na, 4 years na yung mga manok nila nangingitlog pa. Okay? So, ang maganda po dito is depende sa inyo. Kung nangingitlog ang manok, dire-diretso, maganda pakain, mas maganda po yan. Pero generally, yung mga malalaking farm po na nag-aalaga ng na maramihang RTL, ang ginagawa po nila is nagkakal na sila after 20 months. Kasi malaki masyadong expenses, ang itlog ay hindi na masyado ganong karami ang production. So ang ginagawa po nila ay nagkakal na sila sa panahon ng sa 20 months, after 20 months, no? So ang atin pong cycle ay i-base natin doon sa standard na 20 months. So 89,350 monthly gross profit natin, ita-times natin 'yan doon sa ating cycle which is 20 months. Yan po ay 1.787 million. So, meron kang kikitain na 1.787 million sa loob ng isang cycle. So, pag sinabi po natin na 1.787 million, so, ang sinasabi natin dito is gross profit. Ngayon, ima-minus po natin yung ating expenses dito po sa ating mga RTL at dun sa ating cages at saka sa ating unang buwan na cash na pinalabas dahil hindi pa nangitlog ang mga manok natin, at saka kung may building po kayong pinagawa. In my case, yung unang 500 ko po, wala akong building na pinagawa. Ang ginastos ko lang dyan is yung RTL at saka yung cages, saka yung yun lang, wala akong building. So ang total expenses ko po sa 500, mas mababa din po ang manok nung unang kuha ko, 390 lang. So ngayon po umabot lang ng 330,000 ang aking gastos sa una pong sa unang batch na 500. So kung kung ang atin pong kinita ay 1.787 million, tapos ima-minus po natin dyan yung 330,000 na unang puhunan, magkakaroon po tayo ng 1.457 million. So, yan po yung ating unang nakuha. Ngayon, doon po sa pangalawang batch, yung 600, ang nagastos ko po doon, kasi nagpagawa ako ng low-cost housing, nagbayad ako ng cages, mas mahal ng cages, tapos nagbayad ako ng manok, mas mahal din po ang manok. Umabot po ako ng 450,000. So, ang atin pong gastos ngayon ay ganito po. So, i-minus lang po natin ito, sandali lang. Okay, so so meron tayong 1.457 minus 450, 450,000. So ang atin pong total na pwedeng kitain, net profit po sa loob ng isang cycle is 1,007,000 pesos. So, wag na nating ilagay sa 1,007,000. Ilagay na lang po natin sa 900,000. Sabihin natin, meron pa tayong mga added expenses na inabot ng 100,000. So, ang net
po natin ang net profit sa 1,100 heads after ng ating isang cycle is yan po ay mga nasa around 900,000 to 1 million. So medyo maganda po ang kikitain dyan. Ngayon, ipa-plus pa po natin dyan sa 900 to 1 million natin yung ating kakal na mga manok. Yung mga manok natin na pwede nating ibenta pagkatapos nilang ng isang cycle. So yung pong 1,100 ay pwedeng yung pong 1,100 tatanggalin po natin yung 10% diyan na mortality rate, no? Yun po ang nilalagay namin. So 111, magkakaroon ka ng 990 na manok na matitira, times mo po yan sa 120, which is the prevailing prices. Meron ka pang 118,800 na pwedeng mapagbentahan dun sa mga kal na mga manok. So ipa-plus mo yan dun sa potential na 900,000 or 1 million, meron at least 1 million to 1.1 million na net profit. So sa lahat po na nagsasabi na hindi kumikita sa pag-aalaga ng RTL chicken, you might be doing it wrong. So baka po mali ang inyong ginagawa. Kaya po kayo ay hindi kumikita at nalulugi. Para dun sa mga nagsasabi sa akin na hindi totoo, ay hindi ko po kailangan ipaliwanag sa inyo ng ayos. At hindi ko rin po kailangang i-explain yung aking side. So sa akin po, kung maniwala kayo o hindi sa mga sinasabi ko po, ay kayo na po ang bahala doon, no? Basta kayo po ang mag-compute, kayo po ang mag-alaga, kayo po ang para sa inyong experience din at makita ninyo kung gaano talaga ang kinikita. Sa akin po, at the moment, sa akin pong farm, kumikita po kami ng konti kasi yung nauna namin ay yun ang ginagamit namin panggastos para sa lahat ng population namin meron. Yung heads namin na 1,100 heads. Ayan. So yun po ang ginagamit natin panggastos. Ngayon, yung kikitain namin siguro sa susunod na mga buwan kapag yung 1,100 heads ay full blown na nangingitlog, doon na po kami kikita ng maayos. Okay, so maraming salamat. God bless. Kung nakarating ka sa end ng video na to, ay paki-like and subscribe mo naman ang ating channel para na sa ganon patuloy tayong makapagbigay ng mga tamang information sa mga kapwa natin RTL racers na gustong magsimula ng negosyo. God bless. See you all later and I love you all. Bye-bye.